Pagpapalang hapon po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Purihin natin ang ating Diyos. Kumusta na po kayo? I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay. Isang malakas na matagumpay! Amen! Magsitayo tayo mga sister, mga kapatid ko sa pananampalataya. Tayo po ay walang baguhan sa oras na ito. Meron po ba? Ayun, darating. Amen. Ngayon po ay wala. Tayo po ay dadako na sa ating sharing portion. Inananyahan ko po ang aking mga kapatid. Sa oras na tayo po ay magpatotoo sa ating Diyos na buhay. Meron po ba? Sister, palakpakan natin ang ating kapatid. Ikaw na, sister, sis. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Yahweh El Shaddai. Lord, muli nandito na naman po ako para ipatotoo ang iyong kabutihan sa aking buhay, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na hindi ka nagkulang sa aming buhay. Bagamat marami po kaming pagsubok na pagdaanan, O Lord God. Lalo na po noon, panahon ng pandemic, mga kapatid, nawalan po ng trabaho ang 3 kong anak. Yung 2 po ay may tigilawang anak. Pero sa kabutihan po ng ating Diyos na buhay, lahat po ay prinubide niya sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Ginagamit po ang aking mahal na amo, mga kapatid. At ganun din po, mga kapatid, ako'y nagpupulit, nagpapasalamat dahil bagamat ako po'y 65 years old na, ay patuloy pa rin pong nire-recontract ng aking amo. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay sa akin dito sa Hong Kong. At magda 36 years na po ako actually sa September. Kaya Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong paggabay mo sa akin, Lord God. At tunay nga po na kahit nagsusumikap pa lang po akong makasunod sa iyo ay lubos-lubos ang mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Muli, Panginoon, ang kataas-taas, ang papurit pa sa salamat ay aking pong ibinabalik sa matamis at makapangyarihang mong pangalan. Yahweh El Shaddai na aming pupurihin at itataas sa amang kami nabubuhay. Dahil ikaw nga po ay Diyos na tapat sa lahat ng iyong mga pangako sa amin. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. Yes, kung tayo ay tunay na tapat sa ating Diyos, higit na tapat ang ating Diyos na ating pinapupurihan. Amen po ba? Tayo po ay mayroon pa pong magpapatotoo. Palakpakan po natin ang ating sister. Isang malakas na palakpak, mga sister. Monday na Monday. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Nais ko lang po ibalik sa ating Panginoon ang kanyang kabutihan sa akin. Dahil tapos na po ang akin 16 years sa akin na amo at panibagong kontrata na naman po. Kaya ang lahat ng ito ay galing sa Panginoon at biyaya niya para sa atin. Kaya maraming salamat Yahweh El Shaddai sa patuloy na paggabay at patnubay mo sa akin. Kaya at sa pamilya namin, maraming salamat po Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Hallelujah. Meron pa pong magpapatotoo. Palakpakan po natin ang ating sister. Magandang hapon po, mga brothers and sisters in Christ, and most especially sa ating Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai po. Gusto ko lang pong ibalik ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating Diyos sapagkat alam niyo po, ang ipapatutuo ko tungkol sa ikapu po. Diba, darating yung anak ko at kapatid ko dito sa Hong Kong. Ngayon, iniisip ko, syempre, I need financial. Pero sabi ko, Lord, sabi mo, pag inuna kita, ang lahat ay ibibigay mo. Amen. So, hindi ako nag-atubili na ibinigay ang aking ikapu. Kahit darating ang aking kapatid at aking anak dito sa Hong Kong. So, salamat sa Diyos, maraming
alam niyo po yung hindi ko inaasahan na yung anak ko at kapatid ko na offload sa airport. And then, so syempre, kailangan i-revoke or you buy another new ticket. So, nung nasa airport po sila, that was June 6, yung na-offload po sila. So, June 7, nung natapos po yung DSWD ng anak ko, pumunta sila agad sa airport. At yun nga, ang sabi po na kailangan i-revoke. Pag i-revoke, magbabayad po sila ng 15K. Hindi pa kasali yon yung travel tax. So, ngayon, ang amo ko po ay, sabi niya, Benny, give my Visa card to pay. Sabi niya ganon. Sabi ko ng kapatid ko, hindi daw po ina-allowed yung Visa card sa counter ng Cebu Pacific. So ngayon, hindi naman ako makapagpadala dahil nasa airport nga po sila. Hindi ko alam kung paano. All I need to know, Lord, you will make a way when it seems to be no way. Amen. Right away, sabi ng amo ko, Benny, call Teresa. Even how much? Buy them right away a new ticket. So sabi ko, praise the Lord talaga, napakabuti mo. Hindi ko inaasahan na lahat yon, yung mga nang mangyayari na may plano ang Diyos. Basta tayo po ay magtiwala ng buong puso sa Kanya at lubusan, siya po ang gagawa ng paraan para sa atin upang ang ating mga pangangailangan ay matatanggap o mararanasan po natin. Amen? So napakabuti ang ating Diyos. So huwag po kayong, hindi ko sinasabi na sa akin, it was so many times na naranasan ko po sa buhay ko na hindi talaga ako pinapabayaan ng ating Panginoon. Even though nung nakaraang nagkasunod ang mother ko at asawa ko na namatay. It was 2021 and 22. 3 weeks lang ang pagitan po nila. But then, nanampalataya ko sa Lord sa Jeremiah 33 verse 3. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Amen. Yun lang ang pinanghahawakan kong salita ng ating Panginoon at that time. So lahat po ng mga finances namin na nagamit po namin, it was yung para pong hindi mo inaasahan talaga na parang, anong tawag doon, yung naka-prepare po pala yung mga darating na pagsubok, andyan ang Diyos na nagbibigay at nagsusuporta sa ating mga pangangailangan. Amen. So maraming salamat, Panginoong Yahweh El Shaddai. Ibinabalik ko po ang papuri, pagsampa, pagluwalhati, tanging sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. Tunay nga napakabuti ng ating Diyos na buhay. Inanyayaan ko po lahat, magsitayo na po tayo. At ihanda natin po ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid ni si Brother Rodrigo Banyares. Pangungunahan naman po tayo ni Sister Sister Ella sa pangunahing panalangin at sa pananambahan naman po. Pangungunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaang pangalan. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, sa puso, sa isip, at sa gawa. Patawarin mo po kami sa mga aming pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessings na pinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa mga walang sawang pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na aming nalalampasan. Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan, ingatan,
Pagpalain mo po sa lahat mga naririto at ang lugar na ito. Ganon din po ang mga attender po, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang taong ang yung sinugod na siyang mag-share ng banal na salita at ang mapakinggan namin na banal mong salita ay aming isabuhay, Panginoon. Bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan. At ganoon din po ang aming mga prayer request, Panginoon. Inaangkin na po namin na answer prayer na po na kahit hindi pa namin na isusulat ay inaangkin na namin, Panginoon, na tinugon mo na, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan, Panginoon. Ganun din po ang aming servant leader na si Brother Mike Sibilarde. Bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, Panginoon. At bigyan mo po ng kapayapaan at pagkasunduin mo po, Panginoon. Kung ano man po ang aming mga problema, bigyan mo po kami ng magandang suliranin. Ganon din po sa buong mundo, Panginoon, kung anuin po yung hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Bigyan mo po ng kalutasan at magandang samahan ng buong mundo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. Awitan po natin siya. Hayaan po natin na ang kanyang kapangyarihan ang siyang manguna sa atin sa mga oras na ito. Amen. Because we are gathered here in the name of Jesus. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Handa na po bang lahat na magpuri sa ating Diyos? Amen! Kung ganyan, mga workers, nasaan na po kayo? Tayo na po dito sa harapan. Tayo Amen. magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah.
Glory to God. Glory to Christ Jesus. Dahil wala pa man ang lahat, nilalang na ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Wala pang mga bundok, o Diyos. Pangalan lamang ating Panginoon ang ating tanggulan. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, Akong nararanasan, di mangangamba. pagkat ikaw ay kasama. Pangalan mo'y tanggulan, Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan. sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, Akong nararanasan, nararanasan, di makaramba pagkat ikaw ay kasama. Wala pang mga bulong, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Amen. Glory to God. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Wala bang mga bulong, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Wala pang mga bulong, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Amen. Glory to God. Amen. Purihin po natin ating Diyos. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Ang sarap umindak sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hayaan mong saliksikin ang aming mga puso sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Hayaan mo, O Diyos,
na ikaw ang manguna sa amin. Hayaan mo, Diyos. Hallelujah, glory to God. Siya sa atin ang aming mga puso. Mga puso na minsan nang nagkasala hanggang sa ngayon. Kaya patuloy at patuloy po naming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Yes, O Lord God. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong anak. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo, Diyos, ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam. Ng ating patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong anak. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo, Diyos, ay hindi lingid. Ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo
the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin sa araw na ito. Papasalamat kami, dakilang Diyos, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. Salamat lagi sa iyo, Ama, dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, dahil patuloy mong pinagpapala ang aming buhay at ang aming mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, patuloy po naming inilalagay sa iyong makamay ang gawain na ito. Laging itong samahan at pagpalain. Ang aking mga kapatid na naririto ngayon, dalangin ko, Ama, na lagi mo silang abutin ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Upang sila, Panginoon, ay patuloy na makaranas ang himala na galing sa iyo. Himala ng kalayaan sa mga problema sa buhay. At kung sila man, dakilang Diyos, ay mayroong mga sakit at karamdaman, hinihiling ko lagi ang kagalingan ay ibigay mo lagi sa aking mga kapatid na ito. Lord, tugunin mo po ang bawat kahilingan ng bawat isa. Umaasa kami na sa araw na ito
ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. Maluwalhati ka lagi, dakilang Diyos, sa lahat po ng aming mga gagawin. Pagpalain mo po ang mabuting balita na aming pakikinggan. Hayaan niyo po na sa iyong mga salita, patuloy kami magkaroon ng malaking pag-asa. Salamat po at amin ang inaangkin na ang gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito ay muli po nating basahin ang ating gospel sa araw na ito. Sa Luke chapter 1 verse 57 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sinasabi ng Bible. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa Karyasana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala namang kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Si
Sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya, namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya'y nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubunduki ng Hudiya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka ng Praise the Lord. Kristo. Amen. At ang dalangin ko lagi sa Diyos, na kayong lagi naririyan, pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen ba? Amen. E paano yung wala riyan? Gising ba kayo? Amen. Kaya sa araw na ito, tanggapin niyo ang biyaya ng Diyos. Amen. So, maupo tayo at tayo makinig ng mabuti. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. So, ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito is about God's timing in our lives is perfect. Nanawaan niyo ba yun? God's timing in our lives is perfect. Anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Ang oras ng Diyos sa ating buhay ay perpekto. Kaya ako'y naniniwala na ang Diyos ay nasa tamang oras lagi. Amen. Amen ba? Di ba may kinakanta tayo na in His time, di ba? Amen. Kaya dapat marunong tayo maghintay sa oras ng Diyos. Kasi naniniwala ako sa bawat isa sa atin, laging may oras ang Panginoon. Amen. Di ba mayroon ding kanta na kung hindi ngayon ang panahon para sa iyo, huwag maiinip. Dahil ganyan talagang buhay. Kayo ba ay naniniwala na God's timing in our lives is perfect? Amen. Sino naniniwala doon? O, sabi mo sa katabi mo, walang sablay ang Diyos. Walang sablay ang Diyos. Ulitin mo sa katabi mo, kalabitin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, ang Diyos ay hindi sumasablay. Sumasablay. Amen. Kung ang tao ay sumasablay, pero ang katotohanan, ang Diyos hindi sumasablay. Amen. Kailanman. Kaya huwag kayo malulungkot, ha? Kasi kailanman ang Diyos ay hindi sumasablay. Kung hindi man ngayon dumarating ang biyaya mo, huwag ka mag-alala. May oras ang Diyos para dyan. Amen. Huwag maiinip. Kahit matagal na hindi dumarating sa iyo, huwag ka maiinip. Tatandaan lagi natin, may oras ang Diyos para dyan. Amen. Kaya tapiin mo sa balikat ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, may oras ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Anong sagot ng katabi? Amen. Naniniwala kayo may oras ang Diyos sa lahat ng bagay? Kaya kung hindi ka mayaman ngayon, huwag ka mag-alala. May oras para ikaw ay yumaman. Amen. Amen ba? Wala kang asawa ngayon, huwag ka mag-alala. May oras. Amen. Para sabihin sa iyo ng Diyos ang tamang oras para sa iyo. Okay, balikan natin ang ating binasa kasi dito napakaganda nito, ano? Kasi nung kausapin ng Diyos ang ating inang Berhen para siya yung magdala sa ating misaya, no? Siya yung magbubuntis. Alam niyo po, namangha ang ating inang Berhen kasi siyempre sabi nga niya, paano mangyayari ito? Dalaga ako. So, ipinakita sa kanya ng Bible yung kanyang pinsan na si Elizabeth. Sabi nga ng Luke chapter 1 verse 36, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na ng buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na.
Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit matanda ka na, makakapag-asawa ka pa. Okay ba kayo? Maliban na pag ayaw mo talaga. Pero pag ikaw ay may tiwala kay Lord, maniwala ka, may tamang oras para sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Kaya huwag kayo nagmamadali, huwag yung pangunahan ng Diyos. Amen po. Kung anong ginagawa ng Diyos sa atin ngayon, sige lang, tanggapin lang natin. Huwag lang tayo maiinip. Halimbawa, wala ka pang bahay, huwag ka mag-alala. May oras ang Diyos para ikaw ay bigyan ng Diyos ang bahay. Amen ba? Ayaw mo niya, wala ka pang mini-maintain na bahay ngayon, wala kang binabayaran, at ang tinitirhan mo ay bahay ng iyong amo. Pag ikay nakaipon, pag uwi mo ng Pilipinas, magugulat ka. Biglang darating ang biyaya galing sa Diyos para sa iyo. Amen po. Ang sabi nga ng ating binasa sa Luke chapter 1 verse 37, dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. So napakaganda ng sinasabi ng Bible sa atin, ano? Kasi dito mapapansin po natin na talagang nangusap ang Diyos, hindi lang sa ating inang Birhen, pati kay Zacarias, nangusap ang Panginoon para sa pagdating ni Juan Bautista. Sabi ng aklat ng Luke chapter 1 verse 13, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Amen po. Ang sabi ng Bible, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Kayo ba'y nananalangin? Sinong nananalangin sa Diyos? O naniniwala ba kayong dinirinig ng Diyos ang ating panalangin? Kung si Zacarias matanda na, ang kanyang asawa matanda na, pero dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kasi napakaganda ng binabanggit ng verse 13, chapter 1 ng Luke. Sabi dito, ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ano kaya ang pinag-pray dito ni Zacarias? Kasi matanda na sila, maedad na, tapos baog pa ito si Elizabeth. Ano kaya ang kanyang pinag-pray? Kasi sabi ng Bible, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. So, ibig sabihin ng panalangin ni Zacarias, magkaanak sila. Amen ba? So, ibig sabihin, walang panalangin na hindi dinirinig ng Diyos, ano? Kapag ikay nanalangin sa Panginoon, tiyak ito ay dinirinig ni Yahweh El Shaddai. Kasabihin mo sa katabi, huwag kang mag-alala. Kung mananalangin ka, tiyak, diringgin ng Diyos ang panalangin mo. Amen ba? Kasi alam niyo po dito, nung sabihin ng anghel kay Zacarias, ng asawa mong si Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ito naman si Zacarias, nag-alinlangan. Kasi nga, imposible nga mangyari eh. At alam niyo ba, nung mag-alinlangan si Zacarias, hindi siya nakapagsalita. Kaya huwag kayo mag-aalinlangan, mapipipik kayo. Amen po. Dapat magtiwala lagi kay El Shaddai. Amen ba? Magtiwala lagi. Kahit napaka-imposible, pag sinabi ng Bible sa iyo, huwag ka mag-aalinlangan, magtiwala ka. Kasi pag hindi ka nagtiwala, wala kang ipatutotoo. Ibig sabihin noon, mapipipi ka, nakaupo ka lang kasi wala ka naman ipapatotoo. Pero pag nagtiwala ka kay Lord, baka linggo-linggo, nasa unahan ka, nagpapatotoo ka. Bakit? May sasabihin ka eh. Tama ba? Kaya nakakatuwa yung mga tumatayo dito at nagpapatotoo. Ibig sabihin, mga nagtitiwala kay Lord yon. Ibig sabihin, lagi siyang pinagpapala ng Panginoon. Paano naman yung ibang hindi nagpapatotoo? Malay ko, baka susunod kayo naman. O naniniwala ba kayong buhay ang ating Panginoon?
Sino naniniwalang buhay ang Diyos? Dito, mapapansin natin, balikan natin ang kasaysayan. Si Elizabeth ay baog. Ibig sabihin ng baog, hindi magkaanak. Pero pagdating sa Diyos, walang imposible talaga, Kahit baog, nagkakaanak, Yung dalaga nga, nagkakaanak eh. Kahit walang asawa, nagkakaanak eh. Pag tinanong mo, oy sister, bakit buntis ka? Sasagot sa'yo, conceive for my friend. Hindi conceive for the Holy Spirit. Kaya minsan, di pa si Mama Mary, sabi niya, ito gawa ng Holy Spirit. Ang isang dalaga pag nagbuntis, gawa ito ng aking kaibigan. So dito, kung babalikan natin ang kasaysayan ni Juan, alam naman po natin na baog si Elizabeth, matanda na si Zacarias, pero ang mga araw ni Juan ay itinakda ng Panginoon. Siya ay ipinanganak na may tiyak na layunin at panahon sa kasaysayan. Amen ba? Kasi tingnan mo tingnan po natin. Para bagang ano bang role? Bakit kailangan pang yung isang baog ay manganak? At bakit kailangan pang si Juan ay ipanganak? So yun sinasabi natin na baog ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay, may oras ang Diyos para sa atin. Amen ba? At ang pagkapanganak kay Juan, hindi aksidente. Kasi kung aksidente ang pagkapanganak kay Juan, baka ibang lalaki na ang nagbuntis kay Elizabeth, pero hindi eh. Talagang itinakda ng Diyos ang tamang panahon para kay Juan Bautista. Kaya kung ito po ay makikita po natin at mapagninilayan po natin na minsan may mga pagkakataon na para bagang sa atin, sa ating mga nangyayari sa buhay natin, para bagang mayroon ka mga bagay na gusto mangyari, pero hindi nangyayari ito. Katulad kay Zacarias, kay Elizabeth, gusto lang magkaanak, pero hindi sila magkaanak kasi nga baog eh. Pero mayroon palang talagang itinakda ang Diyos para sa kanila. Ganon din sa buhay natin eh. Ang buhay ninyo dito sa Hong Kong ay halos pare-parehas. Tama po ba? Halos pare-parehas lang naman eh. Nagkatrabaho, namamasukan. Iba't iba lang ang inaalagaan. Kasi yung iba pusa, ang iba aso, ang iba matanda, ang iba bata. Alin kaya mas maganda alagaan, bata o matanda? Halos pare-parehas, 'di ba ang nature ng inyong buhay dito sa Hong Kong. Pero minsan mayroon tayong mga pangarap sa buhay, minsan hindi pa dumarating sa atin. Mayroon kang gustong mangyari sa buhay mo, pero minsan parang hindi mo pa makamtan. Para bang baog, tagal naman, Lord. Parang hindi pa sinisilang yung mga pangarap mo sa buhay. Nangarap ka ng ganito, hindi pa dumarating. Kasi parang baog eh. Tapos, nangarap ka na magkaroon ng bahay at lupa, ay hindi ka magkaroon kasi nabaon ka sa utang. Para bagang yung mga pangarap mo parang nawawala na ng pag-asa. Pero pinapakita ng gospel na hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa kasi nga ang oras ng Diyos sa buhay ng tao ay perpekto. Na sa madaling salita, kung may pangarap ka na hindi pa dumarating sa iyo, magtiwala ka, alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay sa iyo. Amin ba? Alam ng Diyos kung kailan ito ibibigay sa iyo Minsan yung kapag pinangunahan natin ang Diyos, parang lalong nawawala yung blessing ni Lord Parang lalo tuloy nagiging tayo, nababaon tayo o na susuong tayo sa panganib. Pero pag hinayaan mo lang ang Diyos na gumalaw at kumilos sa ating buhay, naku, magugulat ka. Kasi pagdating ng oras talaga ng Panginoon, may humadlang man sa iyong buhay,
hindi pwedeng hadlangan ang ginagawa ng Diyos para sa ating buhay. Amen ba? Kasi mayroong gustong ibigay ang Diyos sa tao eh. Halimbawa, gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Lord talagang pagtagumpayin ka. Yang demonyo, ano yan? Galit yan eh. Gagawa at gagawa ng dahilan ng kaaway para hadlangan ang biyaya mo. Pero ito ngayon ang maganda. Kapag oras ng Diyos para sa iyo, walang pwedeng humadlang sa biyaya mo. Bakit? Oras ng Diyos yun eh. Hindi yun oras mo eh. Oras yun ng Diyos para sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag dumating ang oras ng Diyos para sa iyo, walang pwedeng humadlang. Nakukuha niyo po? Bakit? Baog si Elizabeth, baog. Pero hindi nahadlangan ang pagdating ni Juan kahit baog si Elizabeth. Bakit? Oras ng Diyos yun eh. Hindi yun oras na mag-asawa. Oras ng Diyos ang dumating sa kanila. Kaya pag oras ng Diyos, maniwala kayo, magsama-sama man ang ilang batalyon ng demonyo, hindi pwedeng humadlang sa biyaya ng Diyos para sa iyo. Yun ang madalas na ginagamit nating example noon. Ito'y naituro ko na rin sa Maynila, sa formation, sa workers' formation, na kapag ang biyaya ng Diyos ay para sa iyo, parang ilog yan. Harangan mo ang ilog, ang tubig, hahanap at hahanap ng malulusutan. Ganyan ang biyaya at oras ng Diyos para sa iyo. Kahit hadlangan yan, kahit padiran yan, hahanap at hahanap ng malulusutan ang biyaya ng Diyos para makarating sa iyo. Tama po ba? Kaya hindi tayo dapat na kinakabahan, hindi tayo dapat nag-aalala, hindi tayo dapat natatakot. Bakit? Kasi pag dumating ang oras ng Diyos, kahit na ikaw ay hindi umiimik, darating at darating ang blessing ni Lord sa iyo. Kaya nga si Zacarias hindi makapaniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi nung sabihin ng anghel sa kanya na si Elizabeth ay manganganak ng lalaki at tatawagin, ang ipangangalan doon ay Juan, hindi makapaniwala si Zacarias eh. Bakit? Napaka-imposible. Kaya nga siya ay napipi. Bakit? Kasi hindi, nag-alinlangan siya sa sinabi ng anghel sa kanya. Kaya tayo mga naririto, huwag tayo mag-aalinlangan. Bakit? Kasi kung naniniwala ka sa salita ng Diyos na buhay ang Diyos at may magagawa ang Diyos, huwag ka mag-alinlangan kasi hindi naman tayo ang gumagalaw at kumikilos at hindi oras natin ang nasusunod. Oras ng Diyos ang nasusunod. O, naniniwala ba kayo lahat kayong mga naririto, may oras ang Diyos para sa inyo? Kanya-kanyang oras yan. At ako naniniwala ako, walang nagtiwala kay Lord na naghihirap ang buhay. Lahat na nagtiwala sa Diyos, tiyak pagpapalain ng Diyos. Kanya-kanyang oras lang yan. Hindi yan pare-parihas na pagka pinagpala yung isa ngayon, lahat pagpapalain. Hindi. May tamang oras ang Diyos para sa iyo. Amen ba? Kung hindi mo pa oras, huwag ka mag-alala, darating ang oras mo. Huwag ka maiinggit dun sa iba na oras nila ngayon. Kung sila'y pinagpapala ngayon, huwag ka maiinggit sa kanila. Hintayin mo ang oras ng Diyos para sa iyo. Pag dumating ang oras na yon, ako'y nakatitiyak, magagalak ka, matutuwa ka. Bakit ikaw mismo mamamangha? Paano ito nangyari sa akin? Parang si Zacarias, paano mangyayari ito? Mamamangha ka, bakit iba ang galaw ng Diyos sa galaw ng tao? Kaya hindi natin pwedeng sukatin ang bawat isa eh. Nasasabihin natin, nako, pinagpapala ako ngayon. Wag tayo masyadong mayabang kasi may kanya-kanyang oras ang Diyos sa atin. Kung ikaw ang pinagpapala ngayon, maaring bukas, yung isa naman. Amen ba? Kaya, sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lamang. Anong sagot ng katabi? Kung hindi ngayon ang panahon,
O, di ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi lahat ng panahon ay panahon ng isang tao. Panghawakan nyo lagi yan. May kanya-kanyang oras ang Diyos sa buhay po natin. Amen ba? Kaya dito po sabi dito ng Bible, alam talaga ng Diyos kung kailan kailangang ipanganak si Juan. Alam talaga ng Diyos kung kailan siya dapat talaga ipanganak. Kahit na ito, o kahit na hindi ito makatuwiran sa kanyang mga magulang noong panahon o panahong iyon, sina Elizabeth at Zacarias, kasi nga matanda na sila, baog pa. Pero itong maganda si Elizabeth ay baog sa loob ng maraming taon, matanda na siya noong magbuntis siya, ngunit ang oras ng Diyos ay hindi huli. Matanda na sila, baog pa si Elizabeth, pero ang oras ng Diyos ay hindi huli. Amen ba? Kaya wag yung sabihin na wala ng pag-asa. Wag yung sasabihin yun. Matanda na ako. Wag yung sasabihin ng mga salitang yun. Bakit? Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang magagawa ng Diyos ay hindi katulad ng magagawa ng tao. Kaya kahit na medyo ikaw ay may edad na, huwag mong sasabihin, wala na, matanda na ako. Ang sabi dito, ang oras ng Diyos ay hindi huli. Ito ay nasa tamang oras. Tama po ba? Noon, may mga magulang na nakikita ko noong bata pa ako. Hirap na hirap sila sa kanilang buhay. Hirap na hirap sila sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Maging sa pagpapaaral ng mga anak, hirap na hirap sila. Kaya nauso ang kanta noon na isang kahig, isang tuka. Bakit? Mabuti pa nga isang kahig, isang tuka, okay pa yun. Ang manok maraming kahig, walang tuka. Amen ba? Kahig ng kahig, pero walang tinutuka. Bakit walang matuka? Ibig sabihin, yun ang pinakamahirap na buhay. Kayod ng kayod, kahit ng kayod, wala pa rin nangyayari. Pero tingnan nyo yung mga taong yon nung bata pa ako, nung dumating yung time na ako'y malaki na, talagang matured na, ba yung mga taong yon, hindi ko na nakikitang kumakahig. May sa babalitaan mo, nag-around the world. Bakit? Kasi ginapang ang mga anak para mapag-aral. Kaya yung kapitbahay nila lagi nawawalan ng pera kasi ginagapang ng kapitbahay. Ginapang ang anak Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? O di ba may mga magulang na talaga naman masuportan lang ang pamilya, mapag-aral lang ang mga anak. Minsan nakakagawa ng hindi maganda, Pero hindi mo sila piling husgahan Mayroon nga nagnakaw nung mahuli, sabi nung kapitbahay, kung sinabi mo lang, binigyan sana kita. Sumagot naman yung nagnakaw. Matagal ako nagkasabi, baka binibigyan, kaya nagnakaw na lang ako. Ang tao kasi, hindi maintindihan Pag nahuli sa isang bagay, hindi maganda, sasabihin, kung humingi ka lang, binigyan sana kita. Alam mo naman naghihirap, hanggang hindi mo binibigyan. Kaya, itong sinishare ko sa inyo, realidad po ito. Yung mga akala mo na wala nang patutungan ng buhay kasi mahirap, may maraming mga anak. Pero magtataka ka kasi kung sino yung mga maraming anak, magugulat ka pagdating ng araw, yun ang nag-around the world. Bakit? Kasi hindi mang pinagpala ang magulang, pero ang mga anak ay pinagpapala. Ang dami na pong cases na ganyan Yung magulang ko lang, talaga namang
Nung mga bata pa kami, hirap talaga ang nanay ko, tatay ko. Pero ngayon, nakakatuwa eh. Yung nanay ko, ang tagal lang nasa Amerika. Bakit? Hindi man niya narating ang Amerika nung siya ay nagdalaga at nag-asawa, pero pagdating sa mga anak, doon dumating yung blessing eh. Kaya talagang naniniwala ko sa tinatawag na God's timing in our lives is perfect. Amen ba? Hindi sumasablay ang Diyos sa buhay natin. May oras ang Diyos para sa atin. At ang oras ng Diyos hindi huli. Laging tama. Laging nasa oras ang Diyos para sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi huli ang oras ng Diyos. Amen ba? Kaya umasa kayo. Mayroong ang kanta dyan eh, pag-asa ba ang hanap mo? Pag-asa rin ang hanap ko. Kaya sabi nung kanta, may pag-asa pa kayang makikita sa isip ng tao. Umaasa ba kayo kay Lord? Sinong umaasa kay Lord? Lahat ng aasa kay Lord, hindi mabibigo. Bakit ang inaasahan mo, yung nagbibigay eh. Umasa ka sa kapitbahay mo, umasa ka sa kaibigan mo, bibigo ka. Halimbawa, wala kang pera, tapos aasahan mo, hindi, pag nanghiram ako doon, hindi ako mabibigo. Bibigyan ako doon. Pag uwi mo, maniwala ka, umiiyak ka. Bakit? Hindi ka pinautang eh. Amen ba? Pero pag kayawi ka umasa, titiyakin ko sa iyo, pag uwi mo, maligaya ka, masaya ka. Bakit? Hindi ka bibiguin ng Diyos. Buhay ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Tama ba? So, ang tanong dito, kasi ang katotohanan ito, balikan natin ha, kung ano yung katotohanan. Ang katotohanan, God's timing in our lives is perfect. Yan ang katotohanan. Ang oras ng Diyos sa ating buhay ay perfecto. Kaya wag na wag kayong magsasabing, matanda na ako, wala na. Wala na mangyayari sa buhay ko. Wala na akong mararating kasi may edad na ako. Maniwala ka, baka mamaya, bukas dumating ang blessing mo. Amin ba? Kasi ang blessing ni Lord, wala yan sa may edad na. Wala yan sa bata pa. Bakit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan Kanya pagpapalain? Kaya wag niyong i-underestimate ang iyong katabi. Baka mamaya, bukas dumating ang para sa kanya. Baka bukas ang oras ng Diyos para sa kanya. Magugulat ka. Ngayon, pag ganyan-ganyan lang yan. Pero bukas wala, may Amerikano yan. Ay, wala nakakalam ng ganyan eh. Di ba? Yung hirap na hirap ka sa buhay, tapos hindi mo inasahan, may dumating na Amerikano sa iyo. Kailang negro laang. Nang ngumiti sa iyo, nagulat ka, bakit ngipi lang puti? Pero ito, totoo ito. Totoo lang, wala talaga nakakaalam sa oras ng Diyos para sa atin eh. Hindi mo alam kung kailan darating sa iyo eh. Tama po ba? Kaya hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa eh. Kaya nga mayroon tayong kasabihan na araw-araw ay pag-asa. Bawat gising sa umaga ay pag-asa. Amen po. Kaya dapat paggising sa umaga, pag-asa lagi. Huwag kayo mag-iisip ng anumang negative. Basta paggising mo sa umaga, Lord, salamat. Alam kong sa araw na ito, may gagawin kang bago sa buhay ko. Amin ba? Hindi na, umaga na naman. Wag. Ugaliin lagi natin, bawat gising sa umaga ay pag-asa. Magugulat kayo, ngayon na mamasukan kayo.
Pagdating ng araw, mas mayaman pa kayo sa amo nyo. O bakit? May imposible ba kay Lord? Sabihin natin, imposible yan. Para kasi sa Zacarías, malabo mangyari yan. Baka hindi kayo makapagsalita. Paniwalaan nyo ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi marami nang nangyaring ganyan. Hirap na hirap ang buhay, pero sa isang kisap mata, biglang yumaman. Bakit? Hindi naman natin alam ang pamamaraan ng Diyos eh. Ang pamamaraan ng Diyos, napakalayo sa pamamaraan natin. Hindi natin maunawaan, maintindihan ang galaw ng Diyos. Pero kapag ikaw ay naghihintay lang at nananalig ka lang sa Kanya, magugulat ka na lang. Sasabihin mo pagdating ng araw, how great Thou art, how great Thou art. Amen ba? Bakit? Hindi mo masasabi na, bakit ganito ang buhay ko? Hindi. Magpupuri ka sa Panginoon dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. O di ba si Zacarías, nung dumating si Juan, anong ginawa ni Zacarías? Di ba? Nung makapagsalita siya, nagpuri siya kay El Shaddai. Bakit namangha siya sa galaw at gawa ng Diyos sa kanya? Isipin mo isang baog tapos biglang dumating si Juan Bautista. Kaya nung magbuntis si Elizabeth, sa buong pagbubuntis ni Elizabeth, hindi makapagsalita si Zacarías. Bakit? Nag-alinlangan eh. Kaya kayo mga maraming tanong sa isipan, ang laking question mark. Paano mangyayari sa akin ito? Naku, maniwala kayo, matagal kang maghihintay. Hanggat sa makikita mo ngayon ang biyaya ng Diyos, na totoo ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Kaya ang tanong dito, ganito, paano natin mauunawaan ang oras ng Diyos? Paano natin mauunawaan ang oras ng Diyos? Para taga maintindihan natin. So una, accept God's timing. Tanggapin ang oras ng Diyos sa atin. Tanggapin mo lang yan. Nang ibig sabihin, wag kang nagmamadali. Tanggapin mo kung kailan gusto ng Diyos para sa iyo. Amen ba? Kasi kung talagang malalim ka sa spiritual na buhay, ay hindi mo sasabihin na, nako, malabo ito brad eh. Malabo sa iyo, pero kay Lord hindi. Tama ba? Alam yung tao, limitadong isip ng tao. Kaya para maunawaan natin ang oras ng Diyos para sa atin, ang una natin gagawin, tanggapin natin. Tanggapin mo lang. Lalo kayong mga nalipasan ng panahon. Hanggang ngayon, wala pang asawa. Wala pang boyfriend. Huwag kayo nang aagaw ng asawa na may asawa. Maghintay ka ng oras para sa iyo. Hintayin mo ang bigay ng Diyos sa iyo. Kasi nung ikay ipinanganak, naniniwala tayong mayroong nakalaan ang Diyos sa iyo. Amen ba? Maaaring yung inilaan sa iyo dito, ang inilaan sa iyo dito o sa iyo wala rito. Baka nasa Nigeria. Nigeria ba yung bansa na yun? Ay, Nigeria. Ay, tama rin naman eh. Nigeria, tama rin naman eh. O, di ba? Tapos, tatanggihan mo. Huwag mong tatanggihan. Maaaring yun ang inilaan ng Diyos sa iyo eh. Mayroon naman na ang layo ng pagitan. Katulad nung isa nating nakasama nung karaan, 13 years yung agwat ang edad nila. Ibig sabihin, sa loob ng 13 years, hindi pa ipinapanganak yung kanyang kapartner. Ay malay nyo, yung kapartner nyo, hindi pa rin pinapanganak. Kaya sabi ng iba pinanganak na kaya yung kapartner ko? Sasabihin mo, 60 anyos na ako. Ay, huwag kayong mag-alinlangan. Basta hintayin nyo ang oras ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo lang ang oras ng Diyos para sa iyo. O, anong sagot ng katabi? Akala ko sasagot nyo, ano pang magagawa ko?
Okay lang ba kayo? Okay, pangalawa, para maunawaan natin ang oras ng Diyos para sa atin. Sabi dito, trust in God's goodness and faithfulness. Kailangan magtiwala tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Napakahalaga ng pagtitiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Naniniwala ba kayo ang Diyos ay mabuti? Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay tapat? Amen. Hindi to katulad ng ligaw sa iyo na pagkatapos mong sagutin, iniwan ka. Dahil hindi siya tapat sa iyo. Iniwan ka lang ng bubuhayin mo. Kaya ngayon, ikaw ng tatay, ikaw pang nanay. At least, ikaw naman ay sumaya. Bakit napatunayan mo hindi ka baog? Mayroong anak na nabuntis eh. Nag-confess sa kanyang nanay, "Inay, buntis ako." Akala ng anak, magagalit ang kanyang nanay. Ang sabi ng nanay, "Ay, salamat sa Diyos, anak. At least napatunayan kong hindi ka baog." Kwento lang yun, ha? Huwag kayong gagawa ng isang bagay, hindi tama. So, ibig sabihin, para maunawaan natin ang oras ng Diyos para sa atin, magtiwala tayo sa kanyang kabutihan at katapatan. Amen. Lagi nating iisiping mabuti ang Diyos. Amen. Lagi nating iisipin tapat ang Diyos. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen ba? Huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid, kasi once na ikaw ay nawala ng pag-asa, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa katapatan ng Diyos. Kasi nawalan ka ng pag-asa eh. Ibig sabihin doon, hindi ka naniniwala sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ka naniniwala na mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay tunay na mabuti. Hindi niya ilalagay ang buhay mo sa pangit na kalagayan. Kasi mabuti ang Diyos eh. O di ba? Yung mga magulang na mabuti, kahit hirap na yan, pinipilit nilang ilagay ang kanilang mga anak sa mabuting kalagayan. Tama ba? Kahit nahihirapan ng magulang, gagawa at gagawa ng paraan, mapabuti lang ang kalagayan ng mga anak. Wala akong nakitang magulang na mabuti ng mga anak, hindi, pangit ang kalagayan. Alam niyo po, nakakatuwang sa mga magulang na talagang bayani, yung bang pinag-aral ng mga anak, napagtapos ang mga anak, tapos kahit hindi tinulungan ng mga anak, okay lang sa magulang. Hanggang sa namatay ang magulang, hindi man na nakatikim ng kaginhawaan sa buhay. Bakit? Hindi naman inintindi ng mga anak eh. May mga ganong pangyayari. Nagtrabaho sa abroad, inubos ang buong buhay sa pagtatrabaho para mapatapos ang mga anak. Nung umuwi ang magulang, walang mauwian. Walang ipon ang magulang. Pagdating pa sa Pilipinas, itinaboy pa ng mga anak. Amen ba? May mga ganung pangyayari. Bakit? Ginawa ng magulang yon sa mga anak niya patapusin at wala siyang naipon kasi mabuti ang magulang. Di baling siyang mawalan. Huwag lang ang mga anak mailagay sa alanganin. Kung may magulang na gano'n at nagsakripisyo, nag-alay ng buhay, na kahit siya'y walang matuluyan, kahit siya'y walang bahay, kung nagawa ng isang magulang ang ganong klaseng prinsipyo, how much more ang ating Yahweh El Shaddai. Kaya dapat tayo magtiwala sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen ba? Hindi ko alam kung mayroon kayong karanasan sa ganyan o mayroon kayo na nabalita o nakita na inubos ang panahon sa abroad, pagdating sa Pilipinas, ni isang anak walang tumanggap sa kanya. Bakit? Wala nang maibigay eh. Bakit? After lang kasi sa ibinibigay ng magulang ang mga anak. Amen ba? Hanggat may naibibigay, sige, pahingi. No, wala na maibigay, wala na, itinaboy na ang magulang. Pero huwag kayong mag-alala. Itaboy man kayo ng inyong mga mahal sa buhay na inyong sinusuportahan. Pero ang Diyos na ating nakilala, hindi kayo itataboy. Amen po ba? Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, yung mga sinusuportahan nyo sa Pilipinas, ay maalaala man lang kayo.
na pagdating ng araw, magtanaw man lang ng utang na loob sa inyong ginawa. Hindi lang na kilala ka, masaya sila, tanggap ka nila hanggat ikay sumusuporta sa kanila. Nung ikay wala nang maisuporta, wala na. Kaya alam niyo po, totoo lang, isa sa motivation ko sa aking mga anak, kasi nga ang aking ina ay nasa ibang bansa, nasa Amerika, ang aking mga kapatid ay naroroon, at ilan sa mga kapatid ko ang tumutulong din sa aking mga anak. Alam niyo po, sabi ko sa aking mga anak, pagdating ng oras at pagdating ng araw, na kinailangan ng iyong mga tita ng matutuluyan, huwag niyo silang tatanggihan. Lalo na ako ang lula ninyo. Sabi ko, pag kayo pinagpala na ng Diyos, ipagpagawa niyo ng kwarto ang lula niyo at ang tita niyo. Bakit? Kasi, isa yon sa pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ginawa nila sa atin. Sana yung mga tinutulungan nyo sa Pilipinas, mayroong ganong mentalidad, nakapagpatay sila ng bahay kasi napatapos mo sila, pero pag uwi mo, tuwang-tuwa ka kasi sabihin, tita, ito ang kwarto mo. Wow, ang ganda siguro ng pakiramdam, Hindi na pag uwi mo, maghahanap pa ng matutulugan, sasabihin ng tinulungan mo, tita, doon ka sa kusina. Okay ba kayo? Pero huwag kayong mag-alala. Tapat ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa atin. At kung mayroong mang pangyayaring ganon sa atin, ang sabi ko po siya kanina, hanggat buhay ka, bawat buhay may pag-asa. Amen ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Ulitin ko po, huwag niyong iisiping may edad na, matanda na tayo. Ang oras ng Diyos, wala sa edad. Hindi yan sa edad na pag matanda ka na, wala ng oras ang Diyos sa atin. Hindi. Magugulat ka na lang, isang araw, darating ang oras ng Diyos para sa iyo. Kaya itong aking dalangin, nawa, bukas, makalawa, ay dumating na ang oras ng Diyos para sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito. Tayo at tayo dumulog sa ating Amang nasa langit. At sa pagdulog natin, tayo po ay pumikit. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan at habang yakap niyo po yan, kausapin niyo ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At kung kayo po ay mayroong mga kaibigan at makakilala, dalhin niyo po sa gawain ulit ng Panginoon para sila ipagpalain ng Lord. Close our eyes and let us put ourselves in the presence of God. Open our hearts. Let us feel the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Talk to Him, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. In His Son. Teaching me your way, that
Yes, Lord God. Sa aklat ng mga ngaral, chapter 3, verse 1, may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sa oras ng Diyos para sa atin, gagawin niya ang lahat ng pinakamagandang bagay para sa atin. Kaya patuloy lang tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay tapat. Banal na Diyos na nasa langit, maraming salamat sa mga aral na lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, dakilang Diyos, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Ama, naririto ang aking mga kapatid. Dalangin ko lagi sa iyo na sila ay lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan. Samahan mo lagi sila, Ama, sa araw-araw lang buhay sa bansang ito. Ingatan mo sila, dakilang Diyos, at lagi mo silang pagtagumpayin, lalo na sa kanilang mga trabaho. Lord, huwag mo silang pababayaan. Pagpalain mo rin lagi, Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo namin ito pinagkakatiwala at nananalig kami sa kanilang ganap na kaligtasan. Banal na Diyos na nasa langit, sa araw na ito, hinihiling ko po sa iyo na kung sila man ay mayroong mga problema, palayain sila. At kung sila man ay mayroong mga sakit at karamdaman, pagalingin sila, Panginoon. At kung sila man, Ama, ay mayroong mga mahal sa buhay na may sakit at may karamdaman, abutin sila ng iyong mapagpalang kamay, padaluyin sa kanila ang iyong kapangyarihan, tunawin ang anong sakit at karamdaman sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan. At naniniwala kami, Ama, na sa mga oras na ito, ang aming mga mahal sa buhay ay iyo na pong pinagagaling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amang banal, pagpalain niyo po sa araw na ito lahat ng hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Ama, salamat po at nananalig kami na sa araw na ito, kaming lahat ay answered prayer na. Pagpalain mo lagi, Ama, ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Samahan mo lagi sila at lagi mo silang gabayan at patnubayan. Ang music ministry, Lord, pagpalain mo lagi sila. Ang body of counsel, Panginoon, lagi mong pagpalain at nananalig kami, ang lahat na naglilingkod sa iyo ay hindi mo pababayaan. Kaya, Ama, inaangkin namin lahat kami sa araw na ito ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat, dakilang Diyos, at sa iyo namin ibinibigay lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all.
Manatili po tayo nakatayo, ating dasilin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Mo na. Ang kinig, answer prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig, Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. answer Prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o puso, isa lang ang lalapitan,
as always. See you on Monday sa Saikong po. And see you tomorrow.